Ngayon tayo'y nakatayo at tumutunghay sa paanan ng krus ni Jesus. Hindi natin inawit ang gloria. Walang aleluya. Hubad ang ating altar. Ang simbahan ay punong-puno ng katahimikan. Sapagkat ngayon, ginugunita natin hindi lamang ang isang pangyayari, kundi isang pag-ibig na handang magsakripisyo at magdusa. Hinaharap tayo ng Biyernes Santo sa isang malungkot at mahirap na katotohanan. Ang nagpako kay Jesus, hindi ang mga martilyo, hindi ang mga kamay, kundi ang mga maliliit na kasalanan na siyang paulit-ulit at malimit na ginagawa. Kung magaan lang sana ang mga kasalanan, hindi sana kailangan ng krus. Kaya't bawat sugat ng Panginoon, bawat patak ng kanyang dugo, ay nagsasabi sa atin kung gaano kabigat ang ating pagkakasala. Ngunit sa halip na tayo ang parusahan, inako ni Jesus ang ating pagkakamali. Hindi siya nagturo gamit ang daliri. Bagkus, iniunat ang kanyang mga kamay sa krus upang saluhin ang ating utang at bayaran ng kanyang buhay. Kung kaya nga po tahimik ang buong simbahan sapagkat walang salitang pwedeng gamitin upang mabawasan ang lungkot at sakit na pinagdaraanan ng Diyos. Kaya't ipinapakita ng krus ang isang malungkot, ang isang katotohanan tungkol sa Diyos. Kung ipinapakita ng krus ang kapangitan ng ating kasalanan, ipinapakita naman ito ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay kilala hindi lamang bilang isang hukom, hindi isang haring galit. Ang Diyos ay kinikilala ngayong hapon bilang nagdusa para sa atin. Sa krus, si Jesus hindi po talunan, sapagkat sa krus siya'y nagmahal ng pinakamalalim na paraan. Kung kaya nga po, wala nang ibang pwede makapantay sa kanyang pag-aalay ng sarili. Tama po kayo ng napakinggan. Magpenitensya man tayo, hagupitin man ang ating mga likod, saktan man ang ating katawan, baliwala ang mga bagay na ito. Sapagat hindi kayang tumbasan at tapatan ang paghihirap ni Jesus alang-alang sa pagmamahal. Kung kaya nga po sa kabila ng pagtataksil, ano ang kanyang ipinantapat? Pagpapatawad. Sa kabila ng pangiiwan, siya'y natiling tapat. Sa gitna ng kanyang sakit at pagdurusa, ibinigay ang kanyang sarili. Kaya nga po sa kanyang krus, mauunawaan natin kung galit ang mamumutawi sa kanyang bibig. Subalit ang mga salitang namutawi, Ama, patawarin mo sila. At ito ang puso, hindi lamang ng ating pagdiriwang, kundi ito ang puso ng Diyos para sa atin. Isang Diyos na humihingi ng tawad alang-alang sa atin. Isang Diyos na tumanggap ng bawat hampas at sakit alang-alang sa atin. Kung kaya nga po ang Biyernes Santo ay hindi lamang tungkol kay Jesus, ito rin ay tungkol sa bawat isa sa atin. Sapagkat lahat tayo may mga kanya-kanyang krus na bitbit. Ang krus ng sakit o karamdaman, ang sakit ng pagtanggi, ang krus ng problema at suliranin. Pwede rin mga dasal na magpasa hanggang ngayon ay walang sagot sa hinihingi natin. Kaya nga po, minsan tinatanong natin, nasaan ang Diyos kapag tayo'y naghihirap? Ang sagot ay ang Biyernes Santo. Hindi po nawawala ang Diyos kapag tayo'y nahihirapan. Nasaan ang Diyos? Naroon sa kanyang krus. Naroon sa kanyang paghihirap. Sapagkat sa krus, hindi lamang nag-alay ang Diyos ng sarili. Sa krus, nauunawaan niya, nararamdaman niya, kasama niya ang bawat isa.
Kaya't ipinapaalala ng krus ni Jesus, hindi sa paghihirap magtatapos ang lahat. Sa unang tingin ay ang krus ay parang simbolo ng pagkatalo. Ngunit sa mas malalim na pagtunghay dito, ang krus ay ang tagumpay ni Jesus. Kung kaya nga po ngayon, ang pamagat ng ating pagdiriwang, hindi misa. Ang pamagat ng ating ginaganap na pagdiriwang, ang pagtatanghal sa krus ni Jesus. Dinadakila natin ang krus ni Jesus hindi dahil gusto natin nasasaktan. Dinadakila natin ang kanyang krus sapagkat ang krus ni Jesus ay ang krus at tagumpay ng pagmamahal. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, pwede nating ihambing ang krus natin sa krus ni Jesus. Kung ang krus ni Jesus nagtagumpay, ang krus din natin magtatagumpay. Kung ang krus ni Jesus ay punong-puno ng pag-ibig, ang krus natin magtatagumpay kung pupunuin din ng pag-ibig. Kung kaya nga po ngayong hapon na ito, hindi po magiging kompleto ang mga mahal na araw kung wala ang Biyernes Santo. Kapansin-pansin, hindi puno ang simbahan. At sa wari ko, ito po yung isang bagay na hindi natin kayang tignan. Nung Ash Wednesday, umuapaw ang mga tao dito. Nung palaspas, hanggang sa kabilang kanto. Pero kapansin-pansin, sa paaraw na mismong dapat kasama si Jesus sa kanyang paghihirap at kamatayan, mas maraming tao ang wala dito. Mas maraming tao ang piniling hindi siya samahan. Mas maraming tao ang mas ginusto na hindi siya puntahan. Bakit? Dahil ba tamad? Hindi. Dahil ba masama ugali? Hindi. Hindi po nangangahulugang lahat tayo nandito, tayo ay mabait at mabuti. Nagkataon na ang mga tao hindi nagtungo sa Biyernes Santo, hindi kayang tanggapin na ang krus na dala ni Jesus ay bunga ng ating pagtataksil. Hindi kayang tignan na ang Diyos ay pinako sa krus ay dahil sa ating sariling kahinaan. Kung kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ang hapon na ito, pinaparangalan ng krus ni Jesus, hindi dahil ibig nating laging nahihirapan o nasasaktan. Pinararangalan natin ang krus ni Jesus sapagkat ang krus ni Jesus ay mabigat dahil sa ating kasalanan. At ang krus ni Jesus ay nagtagumpay hindi dahil sa mali. Nagtagumpay ang krus ni Jesus dahil sa pag-ibig. Kaya nga po anong hamon ng pagdiriwang natin ngayon? Sa bawat krus na ating pasan, hindi lamang ito dapat maging larawan ng kahinaan. Sa bawat krus na ating bitbit, hindi lamang ito dapat maging larawan ng ating kawalan ng tagumpay. Kundi tunghayan ng krus ni Jesus, nagtagumpay dahil piniling umibig. Nagtagumpay dahil miniling magpatawad. Nagtagumpay sapagkat mas pinili ang magmahal. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating pagpaparangal sa krus, marahil nagtatanong tayo, ano nga ba ang kahulugan ng krus sa ating buhay? Pwede namang sumunod kay Jesus nang walang krus. Pwede namang walang paghihirap. Pwede namang puro saya at ligaya na lamang. Pero mariringgan natin si Jesus kapag tinanong natin siyang gaano mo kamahal ang sanlibutan, makikita nating iniunat niya ang kanyang mga kamay at sasabihin niya sa atin, ganito, sa ganitong paraan, iniibig ni Jesus ang buong sanlibutan. Mamaya, mabibigyan tayo ng pagkakataon na maparangalan ng krus ni Jesus. Huwag lamang natin ilapit kay Jesus ang mga ibig at nais natin. Sa pagpaparangal natin sa krus ni Jesus, ilapit din natin sa Kanya kahit pa yung pangit at madilim. Ilapit natin sa Kanya kahit pa yung mga sikretong hindi natin kayang sabihin. Ilapit natin sa krus ni Jesus ang bawat kahinaang taglay-taglay natin. Nang sa gayon, ang bawat bagay na ilalapit sa krus ni Jesus, nagtatagumpay.
nakakamit ang tagumpay sapagkat pinipili ang umibig. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagpaparangal sa krus ni Jesus, tatandaan natin, ang krus hindi lamang nakamamatay, ang krus hindi lamang mabigat, ang krus hindi lamang masakit, ang krus ni Jesus, punong-puno ng pag-ibig. Amen.